Hello Pinoy Cooking Recipes followers! Gawa naman tayo ng ube waffle, soft and fluffy syempre. Halika gawin na natin agad. Sa isang bowl, pagsamasamahin natin ang all-purpose flour, sugar, baking powder, at salt. Haluing mabuti para mag-incorporate lahat ng mga ingredients natin. Tapos ilagay natin ang milk, egg, vanilla, butter or oil, at ube flavor. Haluing mabuti using whisk lang. Hindi nyo kailangan ng hand mixer dito. Hanggang ganyan ang texture niya. Gagamit tayo dito ng waffle maker at kailangan muna natin i-grease yung plate niya para hindi dumikit ang ating batter. Tapos maglagay tayo ng about 2 tablespoons na mixture. Yan ang ating first layer. Tapos lagyan natin ng filling, which is cheese ang ginamit natin dito sa batch na to. Tapos patungan nyo lang ng another 1 tablespoon ng mixture para ma-cover ang ating cheese. And then after about 2.5 minutes, depende sa inyong waffle maker, ayan na, ready na agad, diba? Ang bilis. Make sure kung gagawa kayo ng susunod na batch ay i-grease nyo ulit ang inyong pan para hindi dumikit. Then ngayon, ang ilalagay naman natin na filling ay halaya. Inilagay ko lang siya sa piping bag para mas madali natin mailagay dito sa ating molder. Gaya ng tip ko sa unang waffle na ginawa natin, kailangan nyo talagang patungan ng ibabaw to make sure na maghulma siya kasi pag hindi siya magiging bilog. At habang hinihintay natin ang ating second batch, tinikman ko agad ang first batch natin. Napakalambot at ang cheese ay nagme-melt siya at napaka-fluffy niya naman talaga. Kita nyo O diba? Ang sarap. This time ay dinagdagan ko naman ng konting minuto. About 3 minutes ko ito niluto pero mas darker ngayon ang kanyang labas. Again, sa paggawa nito, ang timing nito ay depende sa waffle maker natin. Ang gaya ng waffle maker ko, wag daw buksan within 2 minutes ng pagluluto nito. Kung gusto ninyo, pwede nyo itrim yung mga gilid-gilid niya. Kung ibebenta nyo yan, syempre mas maganda kung ganyan. Kung hindi naman sa bahay lang, pwede namang hindi para makain nyo rin yung mga gilid-gilid niya kung gusto niyo. Ito yung last batch na ginawa ko. Sa ganyan karami yung nagawa ko na batch sa isang mixture natin. Ito, puro cheese na lang ang nilagay ko dito. Ang first na tingnan natin yung loob ay ang halaya ang filling. Ayan po, ganyan siya. Again, my favorite at simple lang naman ay ang cheese. Kaya matunaw-tunaw yung keso natin dyan sa loob. And this time, meron tayong bloopers. Kung napansin niyo yung background natin kanina habang naghahalo tayo ng ating batter ay ibang waffle maker pala ang naihanda ko. Sabi ko, bakit ba iniinit to? Alam mo yung nawaw, mali ka. Ito pala yung tama. Anyway, hindi maiwasan na tutulo siya or ayan, maglilik siya dahil over yung ating batter. But it's better na over siya than kulang kasi hindi magsha-shape ng tama. I hope ay na-enjoy nyo itong video kasama ang ating bloopers. Thanks for watching. Hanggang sa muli.